Grupo ni South Cotabato Governor Tamayo, naghain na ng kandidatura. Grupo ni Coronadal City ABC President Gumbao, naghain ng kani-kanilang kandidatura para sa halalan sa susunod na taon. At Tacurong City Mayor Lechoncito, pinangunahan ng 4th quarter na pagpupulong ng City Peace and Order at City Anti-Drug Abuse Council. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Oktubre 8, taon 2024. Grupo ni South Cotabato Governor Tamayo, naghain na ng kandidatura. Narito ang ulat. Opisyal na naghain si incumbent South Cotabato Governor Rinaldo S. Tamayo Jr. ng kanyang kandidatura para sa darating na 2025 midterm election kasama ang kanyang grupo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Narito ang mga kandidato na grupo ni Governor Tamayo Jr. Sa pagkakongresista sa unang distrito ay si incumbent Isidro Lumayag, sa ikadalawang distrito ay si dating kongresista na si Ferdinand Hernandez, at sa ikatatlong distrito ay si Surala Vice Mayor Antonio Bendita. Samantala si Vice Governor ay mananatili pa rin si Arthur Pingoy. Sa board members sa unang distrito ay sina incumbent Noel Escobillo, incumbent Nilda Almencion at Tupi Municipal Councilor Ruby Hatulan. Sa ikadalawang distrito naman ay sina incumbent Junet Hurtado, incumbent Cecil Diel, Coronadal City Councilor Annabel Pingoy. At sa ikatatlong distrito ay sina incumbent Ervin Luntao, incumbent Nicole Causing, Don Atam, at si Municipal Councilor Rose Rosal. Ngayong araw, ika-8 ng Oktubre taong kasalukuyan, ang huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa susunod na eleksyon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soxergen Headliners. Grupo ni Coronadal City ABC President Gumbao, naghain ng kani-kanilang kandidatura para sa halalan sa susunod na taon. Narito ang ulat. Opisyal na naghain ng kani-kanilang mga kandidatura para sa darating na 2025 midterm election ang grupo ni Coronadal City ABC President at Barangay San Roque Punong Barangay Marvin Ayan Gumbao. Si Punong Barangay Gumbao ay tatakbo sa pagkaalkalde ng lungsod ng Coronadal sa unang pagkakataon. Samantala, si City Councilor Francis Ros Dideles naman ang tatakbo bilang vice-alkalde ng lungsod. Narito naman ang kanilang mga konsehal. Dating City Councilor Mylene Bascon, incumbent City Councilor Handel D. Babes Adelino, Zone 4 Punong Barangay Leonor Bebe Borge, negosyante at apo ni dating Governor Morales na si Nonoy Macoy Morales, IT at computer programmer engineer na si Martin Louis Dideles, barangay kagawad ng Barangay Paraiso at apo ni dating Governor De Pedro na si Carlo Zerudo De Pedro, dating City Councilor Prechi Luela Ogoy, media practitioner na si Emilia Atangan, dating City Councilor na si Doc Boots Calixton at si Ryan Gaso. Nabati na ang magiging kalaban ni Gumbao sa pagkaalkalde sa lungsod ay si incumbent City Mayor Eliordo Ojena, kung saan ngayon umano ito naghahain ng kanyang kandidatura. Dumalo rin sa filing ng COC si 2nd District Representative Peter B. Miguel. Ngayong araw, ika-8 ng Oktubre taong kasalukuyan, ay huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa darating na eleksyon.
Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Stock Surgeon Headliners. Para sa uling balita, Tacurong City Mayor Lechoncito pinangunahan ng 4th quarter na pagpupulong ng City Peace and Order at City Anti-Drug Abuse Council. Narito ang ulat. Pinangunahan ni Tacurong City Mayor Joseph George L. Lechoncito MDDPA ang 4th quarter joint meeting ng City Peace and Order Council at City Anti-Drug Abuse Council sa Mayor's Conference Room, New Executive Building, City Hall Compound. Nagbigay ng kanilang quarterly updates ang City Police Station sa pangunguna ng bagong itinalagang hepe nito na si Police Lieutenant Colonel Manuel Ryan Pustalib. Joint Task Force Talacodong na pinangunahan ni Colonel Ronel E. Manalo. Bureau of Fire Protection sa pangunguna ni City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Mary Erica C. Pedrosa, City District Jail Male Dormitory at ang City District Jail Female Dormitory. Nagbigay din ng kanilang ulat ang Philippine Drug Enforcement Agency, Sultan Kudarat. Ang inilalaang budget para sa mga organisasyong miyembro mula sa 2025 Annual Investment Plan, Peace and Order and Public Safety ay ipinakilala rin sa pulong at inaprubahan ng parehong mga konseho. Ayon sa ulat ng konseho, ang lungsod ng Tacurong ay nananatiling generally peaceful. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Stock Surgeon Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Stock Surgeon Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.